Sa magandang araw ulit mga katoka. So ito, balik video na ulit tayo, balik vlog na tayo. Dahil natapos naman na natin gawin yung kulungan ng ating mga alagang baboy. At dito naman tayo tututok ngayon sa ating pag-aalaga ng mga manok. Sa mga di pa nga po pala nakakaalam kung anong mga alaga namin dito. Marami kami iba't ibang lahi dito. Merong Rhode Island, Black Australorp, Brahma, meron ng mga hybrid, meron ding native. Meron din mga Brahma Cross Light Sussex. Madami kaming available dito mga katuka. So, yan ang gamit namin dito. At nagpapaligo kasi tayo ngayon ng mga manok. Wash out. Yan ang ginagamit naming shampoo. Niyahalo lang po yan sa tubig. Tapos, yan na rin ang gagamitin mong pampaligo. Ang paggamit niyan ay meron naman din tamang dosage na nakasulat dun sa likuran. Kaya pag bumili ka niya sa mga poultry supply na malapit sa inyo, pero syempre, ibibigay ko na din sa inyo yung tamang direction. Meron kasi ang tatlong direction kung paano gamitin. Number 1, mix 10 ml of the shampoo with 2 gallons of water. 10 ml kasi ang size nito. Itong isang cash out po nito ay 10 ml ang laman. Second, dip the bird thoroughly in the mixed solution, allowing it to penetrate the base of the feathers. Ibig sabihin, kailangan mo pong ilubog yung mga manok diyan mismo sa timbang gagamitin mo na may halong washout or shampoo na ito upang yung mga kuto na nasa ilalim ng mga pakpak at balahibo ay matanggal at maapektuhan nito upang yung nutrients na dapat mapupunta sa ating mga alagang manok ay direkta na ito matatanggap, hindi na mapupunta sa mga kuto or mga hanip na nasa alaga nating mga manok. Number 3, allow solution to dry by exposing the bird to sunlight. Do not rinse. Ibig sabihin, sa number 3, pagkatapos mo silang paliguan ay dapat ibilad mo sila sa ilalim ng sikat ng araw para mas mabilis matuyo at mabilis silang makarecover dahil kapag ka nasobrahan at nalamigan ito ay siguradong dadapuan ito ng mga sakit katulad ng sipon, halak na maaring maging sandahilan upang mamatay ang ating mga alagang manok. Hindi naman din kasi talaga biro pagka nagkasakit sila, kaya dapat hanggat maaari ay kaya natin itong pigilan o agapan dahil napakahirap maggamot ng mga ating alagang hayop. Hindi lang pagdating sa mga manok, ganon din pagdating sa iba't ibang klase ng mga hayop. Halos patapos na tayo sa ating first batch. Ito nga yung mga breeder natin na Black Australorp. Tinakpan ko na din yan ng yero dahil hindi siya maaring sobrang mainitan dahil nagpaligo ako niyan hindi naman 8 AM. Honestly, nagpaligo ako nating mga manok ay 11 to 12 PM na or AM na. Dahil ganung oras lang talaga ako naging available pagkatapos ko kasing mag-asikaso ng mga baboy ay ang mga manok naman ang ating inasikaso. Yes po, dito kay Katuka Backyard ay nag-uumpisa na po kami mag-alaga ng mga baboy. Sinusubukan na po namin kung kakayanin namin makaraos at sinusubukan po namin kung kakayanin namin mag-alaga dahil alam naman po natin na hindi talaga biro mag-alaga ng mga baboy. Nandito na nga ako sa stage ng pagpapaligo sa ating mga alagang native. Yes po, mga native chicken po yan. Kaya lang hindi pa po kami nag-aalis. Dahil sa kasalukuyan po, nagpaparami po kami. Di po sila pure breed na native chicken. Matatawag po silang mga upgraded native chicken. Dahil ang father po na maaring natin maging sisiu ay mga Rhode Island Red production type. Ngayon, ang mga kapares naman natin ay mga native chicken. So kaya po ang tawag po sa kanila ay mga upgraded chicken. Bibigyan po natin ng separate na video kung ano nga ba ang pagkakaiba ng mga native chicken, upgraded native chicken, hybrid, at mga pure breed na mga manok. Dahil lahat po nito ay nasa ating bakuran. At sigurado po na mga available po namin ay magugustuhan nyo. Yan naman po ay mga Rhode Island Red production type. Inaalis din po namin yan. Ang available po dito ay 6 hen, 1 rooster. At pagdating naman po sa mga breeder,
ay meron din po tayong available na Black Astrolorp, 12 hen, 1 rooster naman po ang available. Madami po tayong available dito ng mga Black Astrolorp. Inaalis na po namin ang karamihan namin mga breeder dahil balak po namin ay mag-start at mag-focus naman po sa pag-aalaga ng mga Brahma. Dahil medyo pricey din po sila at magiging sulit po yung mga magiging benta at presyo pagdating ng panahon. Last batch, yan yung mga rooster natin. Yan yung mga binatilyong mga manok maging dumalaga ay nandyan. Makalipas ang bagyo, natuyo na rin ang mga lupa at putik sa kanilang mga balahibo. Yan din ay isang dahilan kung bakit pinapaliguan natin ang ating mga alagang manok. Gaano nga ba kadaming manok ang kayang paliguan ng isang sachet ng washout? Para sa ating kaalaman, ito ay good for 10 cocks. Or ibig sabihin, maaari po itong gamitin sa 10 mong mga manok or 10 tandang or 10 inahin. Basta 10 heads po. Yun po ang kayang paliguan or kayang tablan ng washout para po sa ating mga alagang manok. Pero syempre kung mas kaunti, wala naman din problema. Kung dumami naman ay mas maganda na magdagdagan na lamang ng washout. Bukod doon, doblihin mo na lang din yung dami ng tubig. Pagkatapos natin silang paliguan ay direct nga natin silang ibinilad sa araw. Ang iba naman ay pinakawalan natin at sila rin po ang kusang nagbilad sa araw. Yan po ang ating mga binatilyo. Merong Brahma, Rhode Island, Black Astrolorp, Cross Rhode Island Red. At ito naman po ang ating mga breeder na Black Astrolorp. May bandong po yung kaninang yero. Pero syempre, di naman permanenteng nandun lang yun. Tatanggalin din naman natin dahil basang-basa nga po sila. Pagkalipas nga ng ilang oras na pagbibilad sa araw ay yan na nga po sila. Yan pong lahat ay available. Yung na, mga nakikita nyo po dyan mga rooster na kulay puti. Yan po ay Brahma Cross Light Sussex. Umaabot po yung presyo niyan dito kay Katuka Backyard ng 1,500 each. Meron po yung isang hen na available na same price din po. At kung kukunin mo po sila ng pair, bigay ko po sa'yo ng 2,800. Yan naman pong mga nakikita nyo na kulay itim na may halong dilaw or kulay puti na may halong itim. Yan naman po yung mga Black Astrolorp Cross Rhode Island Red. Mga binatilyo din po yan na umaabot naman po ang presyo sa 500 to 600 pesos. Yung kulay pula naman po na nasa gitna na yan, yan naman po ang Rhode Island Red. 4 to 5 months old din po yan. At nag-uumpisa na po yung kumasta. Ang presyo po niyan dito kay Katuka Backyard ay nasa 6 to 700 each po. Yung mga native chicken naman po dito ay umaabot yung presyo ng 300 pesos. Kaya po makakabili ka na po dito ng pares sa worth of 600 pesos. Di po sila mga payat, magaganda po ang katawan dahil alaga po talaga sila sa feeds. Bukod doon ay nakakawala sila upang mas makakain ng mas masustansyang pagkain sa bakuran. Meron din pong available ng mga hybrid na light Sussex. May available po tayo dito niyan na ang presyo ay 1,000. Pair na po yun. May available po tayo na 4 head na hen at 1 rooster. Ano nga ba ang benefits ng pagpapaligo sa ating mga alagang manok? Unang-una, nakakatanggal kasi ito ng kuto at mga hanip. Pangalawa, napepreskuhan po silang lahat at mas nagiging masigla. Pangatlo, yung nutrients ay direkta na nilang matatanggap. Hindi na to mapupunta sa mga kuto at hanip na nakadikit sa kanilang mga katawan. Maging ang lupa at putik ay matatanggal na din. Maraming salamat po sa lahat mo nanood, sa lahat mo na sumubaybay. Maraming salamat po sa pagsuporta kay Katuka Backyard. Hanggang sa ating susunod na pagkikita. Paalam!